mga ka-Antip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So medyo busy talaga maghapon, hindi ako nakapag-upload the whole day. So ayan, shout out kay Sir Ramiro Camacho dahil medyo importante itong kanyang katanungan. Madam, good afternoon po. Asking lang po, dapat po ba na kumpleto na sa mga permit bago mag-operate ang motor shop, parts, accessories? Salamat po ng marami, always watching po sa inyo. So ayan, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, paki-click naman please ng subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pa nating i-upload na mga video. So ayan, ano bang unahin? Permits o open ang shop? Saan po ba kayo? Ang una pong katanungan ko po dito, saan po ba ang location ninyo na pagtatayuan ng inyong shop, ng inyong establishment, ng iyong business? Ito ba, ang gagawin mo po ba ay building, konkreto, o yung mga ano lang muna, hindi konkreto? Kasi kung kayo po ay nasa city, nasa sentro ng syudad, city, at kayo po ay magtatayo ng establishment or shop or store na concrete, ay matik po yan. I-inspectionin agad kayo ng mga taga City Hall. Matik po yan na iuobliga po kaagad kayo ng permit. I-start yan nila sa building permit. Okay, so okay naman yun na na building permit lang muna ang kunin mo, pero susunod-sunod na po yun. Pero kung hindi po building ang iyong itatayo, ang iyong establishment, like hindi naman siya concrete, pwede po nila yung palagpasin na muna. So kung ganun po ang sitwasyon at kung kayo po ay halimbawa mga nasa munisipyo, nasa sakupan na ng munisipyo, kung ako po sa inyo ay mag-establish muna kayo or mag-open muna kayo ng inyong shop bago kayo comply ng mga business permits. So ano po bang ibig sabihin no na mag-comply muna ng magtayo muna ng establishment? Kung hindi naman po kayo magtatayo ng building talaga at kung kayo po ay kapos sa puhunan sa kapital, suggest ko po sa inyo na wag po kayo magpagawa agad ng malaki. Wag po kayo kaagad magpagawa ng konkreto. Wag po kayo yung bongga kaagad kasi baka maubos ang inyong kapital. Nakapagawa ka nga ng iyong building, nakapagawa ka nga ng iyong konkretong tindahan, shop, wala ka ng panlaman. Actually, marami pong ganyan. May kakilala ako personally talaga. Magtatayo sana siya ng grocery. Ngayon, ang ginawa niya sa grocery, nagpagawa siya talagang hollow blocks, taas baba, nakalong span pa yung kanyang atip. Tapos, basta't mga konkreto siya. Ang nangyari, 3 months na nga yung nakabinbin, tapos na nga yung kanyang building, wala pa ring laman, naubos daw doon sa kanyang pinagawang establishment. You see, ganun po talaga. Kasi kapag ganyan, tulad po kami, nag-start po kami doon sa unang store namin. Maliit lang po yun, as in, yun siya, waiting shed na ginawang tindahan, inilipat, diningdingan ng sawali, ganun. Tapos dito po, dingding namin, yero, tapos plywood lang, yero, maliit, simple lang siya. Dingding, plywood, hanggang sa unti-unti. Kasi ang importante po doon yung laman, yung panglaman po natin, hindi yung establishment. Kasi napakaganda nga ng establishment po, hindi naman kumpleto sa piyesa, hindi naman kumpleto ang paninda mo kasi napunta lahat doon sa sa establishment mo, ay hindi ka makakapagsimula talaga. So kung ikaw po ay mga nasa munisipyo, at hindi ka naman po, hintayin nyo na lang po na i-require kayo or inspectionin kayo ng munisipyo. Pero kung may plano kayo, halimbawa, meron na kayong ready, halimbawa sa bahay lang. Tapos, gusto nyo yung gilid na to gawing shop, mag-operate na muna kayo. And then, hindi naman kayo kakasuhan kaagad kapag pinuntahan kayo ng taga-munisipyo or taga-city hall na wala kayong permit. I-require kayo. Pero hindi yung pagpunta sa inyo kaso kaagad dahil wala kang business permit. Iba po yun. Yung tinatawag po na tax mapping, yun bang ikaw ay may permit na, nag-ooperate na ng matagal, pero wala kang COR, wala kang Certificate of Registration sa BIR. So, ibig sabihin, hindi ka nagbabayad ng tax or wala kang, hindi kumpleto ang permits mo. Yun siya. Kaya, dapat, halimbawa, mag-o-open ka ng January, mag-plano mo January. So, pwede kang mag-open na ng January
kukuha ka dito sa pang next year ng permits mo dito na sa bandang mga November, ganun. Tapos binibigyan naman po talaga ng mga munisipyo ng kumbaga try and error yung mga nagtatayo na mga maliliit. Pero kapag building po kasi ay walang try and error. Yan kasi kukunan mo kaagad ng building permit yan siya. So kahit ito follow mo na lang yung yung iba business permits, pero yung building permit talaga is number 1 yan. Pero kapag halimbawa maliit lang muna, kaya dito sa amin, sobrang maliit lang dati. So, maliit lang binayaran sa lahat. Doon sa fire, sa engineering, sa zoning. Basta't maliit lang siya kasi maliit lang aming establishment. Parang bahay lang talaga siya. And then, unti-unti, habang lumalago ka, saka ka magpalaki. Bago naman din ito, ni-require na ng building permit nung medyo lumaki na siya. So, mag-operate ka po muna. Ang palagi kong diskarte ay halimbawa, halimbawa, pa January, nag-o-open ako ng mga June, ganyan. Yung sa branch namin, June, in-open ko yon. June, July, August, September, October, November, December. January na ako kumuha ng permits. Pero kung hindi ka po i-required kaagad, kung hindi ka inspeksyonin, hindi ka naman puntahan ng taga-munisipyo, lalo na po kung maliit lang ang iyong shop na i-open, huwag ka mo po unahin muna yung mga permits. Huwag mo muna yung problemahin, magtinda ka muna, mag-open ka muna. Ngayon, pag pinuntahan ka ng munisipyo at nakiusap ka na kung pwedeng bigyan ka ng palugit kasi ang liit lang naman ang inopen mo na store, hindi pa sure kung talagang ito ay magtutuloy-tuloy, o baka nga hindi, ganon. So, pag pinagbigyan ka niya din, okay na yan. So, the next year ka na. Yun bang kumita ka muna kahit papano, nakapagtinda ka muna kahit papano. Kasi hindi po yan mahigpit ang mga taga-munisipyo kapag maliit lang. Pag maliit lang, hindi po, nagbibigay po yan ng palugit ang munisipyo na pagbibigyan mo na kayo ng makapagtinda. Yung iba nga, 1 taon, 2 taon bago kumukuha ng DTI, di ba? So, ano po yun? Kumbaga, nauunawaan yun ng mga taga-munisipyo. Maliban na lang kung magtatayo ka po ng building. Yan, kapag konkreto, building permit po, i-required ka talaga niyan, kahit po nang nasa munisipyo ka. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, para makapag-operate ka kaagad, at hindi masayang ang iyong pera, ang iyong puhunan, i-focus mo siya sa mga inventory, sa products mo, sa mga ipang purchase mo, sa paninda mo, hindi doon sa establishment. Kasi kapos ka na nga sa puhunan, kung kapos ka sa puhunan, itatayo mo pa ng establishment, ng building, na i-require ka kaagad ng building permit, talo ka na kaagad doon. Bakit? Malaki ang babayaran ng building permit. Building permit, kukumputan ka dyan kung gaano kalaki ng engineering, ng zoning, ng fire. So, malaki ang mo doon, magugugol. Plus, na materialis pa na ginawa mo. So, matatapyasan ng malaki ang iyong pangtinda sana. Samantalang kung nag-operate ka muna, nag-start ka na maliit, wala ka pang, hindi ka i-required. Yes po, hindi po yan. Subukan nyo po, basta't maliit lang, tapos konti lang muna. Hindi po kayo nag-aral talaga na inspeksyonan or portahan ng munisipyo. ng munisipyo para i-required ka agad ng permit. So, pupuntahan kayo dyan para i-remind, pero hindi yun agad-agad, nakakasuhan agad kayo, ipapaklose ka agad kayo, hindi po. Nag-allocate po yan sila ng months at least na maging stable ka na bago kanila i-required. So, kung hindi naman kayo i-required, pero kung ang mindset nyo po is kagaya sa akin, dahil na-experience ko na nung nag-loan ako, first loan ko, ay nire-required palagi na at least 2 years yung business mo na established na nag-operate para ma-approve ka sa mga loan, ay dapat may permit ka kaagad. Itaon mo na mag-open ka ng June or diyan sa mga September, mga May, June, July, ganon. Para pagka January, makakuha ka ng permit or mga October, November, ganon. Kasi nagka-count na yung yung operation ng business mo, di ba? At saka ipaano mo kaagad yan, register mo kaagad sa BIR, kuha ka kaagad ng COR. Meron po kasi mga nag-o-open or nag-start ng business na walang mga COR, kumukuha lang sila ng business permits dito lang sa munisipyo or city hall. Meron lang silang DTI, business permits, yung mga ganon. Pero hindi sila nagpaparehistro sa BIR, yun wala silang mga official receipts or official sales invoice. So, pag wala po nun, hindi rin siya counted na magraran na yung taon mo na nag-o-operate ka na kasi wala kang COR. Hinahanap yan kapag naglo-loan tayo, yung mga certificate of registration ng ating munisip, ng ating
business kung kailan tayo nag-start para malaman kung ilang taon na ba established or nag-ooperate yung ating business. Yun yung habol ko po. Kaya, nung first branch is June, nag-open kami. Pagka January, nagkuha na ako ng permit. This one, October, last week of October, nag-open ako. January, kumuha na ako ng permit kasi habol ko yung pag-count nung months, nung taon na makapag-loan agad ako kasi nga yung tenure ng iyong business ay mahaba na, pasukan na sa palaging required yung kasi yung DTI 3 years at least na nag-ooperate tapos yung iba yung mga private companies at least 2 years na nag-ooperate ang business mo. Yun yung habol ko. So kung pagpipilayan natin, open muna or permits muna, open ka po muna. Basta't hindi ka lang magtatayo ng building dahil kung magtatayo ka ng building, matik yan. I-required ka kaagad ng building permit. Alright, sana nakatulong po sa inyo itong ating napag-usapan ngayon. Salamat po, Sir Ramir. Salamat, Sir Ramiro Camacho, sa iyong comment. Ayan. Marami pong salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, next na lang yung ating mga shoutouts kasi hindi ko nasulat. Bye! Please like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Share na rin po, please. Bye-bye!